Mainit ang simoy ng hangin nang lumuwas mula sa probinsya si Atan Villanueva. Isang binatang 22 taong gulang. May dala siyang maliit na bag at isang lumang cellphone na pinaghirapan pa niyang bilhin mula sa kanyang mga naipon sa pagtatrabaho sa construction. Pangarap niyang makaahon sa hirap at makatulong sa pamilya sa Bicol. Pagbaba niya sa isang mataas na tarangkahan sa Pasig, sinalubong siya ng isang bantay. Isang lalaking maskulado na nakasuot ng itim na polo. "Anong kailangan mo rito, iho?" Ako po si Atan. Yung bagong driver po. Pinatawag po kasi ako ng pamilya Diskaya." Pinagmasdan siya ng bantay mula ulo hanggang paa bago nagbukas ng gate. Sa loob ng bakuran, natigilan si Atan. Hindi lang mansyon ang nakita niya. Para itong palasyo na gawa sa puting marmol. May fountain na hugis anghel at mga sasakyang puro mamahalin. Mga SUV, sports car, at limousine. Maya-maya'y lumabas ang isang matangkad na lalaki. Nakabarong at nakasalamin. Si Mr. Dexter Diskaya. Matindi ang presensya nito. Tila ba bawat hakbang ay may mabigat na aura. Ikaw ba si Atan? Magaling. Mula ngayon, ikaw ang magiging personal driver ng pamilya. Tandaan mo, dito sa bahay na to, walang tanong-tanong. Kung anong utos mo, yun lang ang gagawin mo. Sambit ni Mr. Dexter sa malamig na tinig. Opo sir, gagawin ko po ang lahat. Sagot naman ni Atan na agad na yumuko bilang pagbibigay ng galang. Lumapit naman si Madam Berma Diskaya, isang babaeng nasa 40 pero halatang ginastosan ng retoke. Maputi, makinis, at kumikinang sa alahas. Habang nakangiti, dumampi ang kanyang mga mata sa binata. Bagong muka? Bata pa't gwapo ha. Malinis pa ang kutis. Sambit nito na nakangisi. Nag-init ang batok ni Atan. Hindi alam kung bakit parang may kakaibang kilabot sa tingin ng ginang. Lumapit pa ang dalawang anak, si Trina at Isa. Parehong nakasuot ng branded na damit. Si Trina ay seryoso, mapanuri ang tingin, habang si Isa ay tila mas malandi at palaging naangiti. Ate, fresh meat oh. Ang sarap sigurong kainin yan. Pabulong na tinig ni Isa sa kanyang kapatid habang nakatingin kay Atan. Huwag kang maingay dyan. Baka marinig ka. Huwag muna. Mag-enjoy muna tayo. Para bang patatakamin muna natin ang mga sarili natin bago natin siya lantakan. Sagot naman ni Trina na nakangisi rin. Hindi narinig ni Atan ang bulungan ng dalawa, pero ramdam niya ang kakaibang titig ng mga ito. Mula sa unang araw, dama niya na hindi ordinaryo ang pamilya na kanyang pinagsisilbihan. May kakaibang lamig ang bahay at sa mga sulok, tila may mga matang laging nakasilip. Makalipas ang 3 linggo, nasanay na si Atan sa pagmamaneho para sa pamilya. Ngunit napansin niya ang ilang bagay na nakapagtataka. Una, tuwing gabi, mahigpit ang bilin ni Mr. Dexter na huwag magtangkang lumapit sa basement ng mansyon. Ikalawa, palaging may mga itim na van na pumapasok sa compound tuwing madaling araw. At sa tuwing aalis ang mga yon, amoy malansa ang likod ng mga sasakyan. Ikatlo, madalas na may mga itim na bag na hindi niya alam kung saan dinadala. Isang gabi, matapos ihatid ang mga dalaga sa isang party, dumiretso siya sa garahe. Tahimik ang paligid. Ngunit mula sa basement ay umalingaw-ngaw ang isang nakapanlulumong sigaw. Maawa po kayo! Huwag niyo po akong patayin! Boses yun ng isang lalaking tila nahihirapan at nagmamakaawa. Nanginginig ang tuhod ni Atan. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa maliit na siwang ng pinto.
Ang bumungad sa kanya ay isang tanawing hindi niya malilimutan. Si Mr. Dexter, nakahubad at nangingintab sa pawis. Nakatayo sa harap ng lalaking nakagapos. Unti-unti siyang nagbago ng anyo. Humaba ang kanyang mga pangil. Kumapal ang balahibo sa kanyang mga braso at dibdib. At namula ang kanyang mga mata na parang nagniningas na apoy. Hawak niya ang isang itak na kulay itim. Pasensya ka na, iho. Hindi ka na makakauwi sa pamilya mo. Kailangan ko kasi ang dugo mo eh. Magiging pundasyon ng mga proyektong magpapayaman palalo sa amin. Sambit ng naangising si Mr. Dexter. At sa isang iglap, pinugutan niya ng ulo ang lalaki. Sumirit ang dugo nun at nilagay ito sa isang malaking drum na may nakaukit na mga simbolo. Ang natirang katawan ay itinapon sa hukay na puno ng semento. Walang mas magandang pampatibay sa semento kundi ang dugo ng tao. Tumatawa pang tinig nito matapos tikman ang dugo mula sa leeg ng biktima. Nang hina si Atan at muntik na siyang mapasigaw. Pero agad niyang tinakpan ng sariling bibig. Tumalikod siya at mabilis na umalis. Nanginginig ang buo niyang katawan. Sa kanyang isip, iisa lang ang malinaw. Nakita na niya ang lihim ng pamilya Diskaya. Isang hapon, tinawag si Atan ni Madam Berma. Naagaw nito kahit tanghaling tapat. May suot na perlas sa leeg at pabangong mamahalin na halos bumabalot sa buong garahe. Atan, ihatid mo ako sa hotel. May business meeting ako. Tinig ng madam habang naglalakad palapit. Hindi kumibo si Atan. Agad niyang binuhay ang makina ng itim na SUV. Habang nasa biyahe, ramdam niya ang kakaibang tinig ng ginang sa kanyang likod na parang sinusuri ang bawat galaw niya. Pagdating sa isang 5-star hotel sa Ortigas, ipinarada niya ang sasakyan. Ngunit napansin niyang imbes na sa conference hall dumiretso si Madam, ay umakyat yun sa executive suite. Hindi na siya dapat mangialam, pero nang may narinig siyang kakaibang tunog mula sa silid, mga ungol at sigaw, hindi siya nakatiis at dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan. Sa loob, nakita niya si Madam Berma at isang matabang congressman na nakahiga sa kama. Berma, ikaw lang ang ligaya ko. Wala nang iba. Sambit ng congressman na mahahalatang sabik na sabik sa ginang dahil sa paghingal nito. Ngumiti si Madam Berma. Gumapang ang kanyang mga kamay sa dibdib ng lalaki. Ngunit nagbago ang ekspresyon nun. Mula sa pagiging malambing, tungo sa pagkahayok. Biglang humaba ang kanyang mga kuko. Tumalim ang kanyang mga pangil at pumatong siya sa ibabaw ng congressman. Ano to, Berma? Anong ginagawa mo? Hindi ba't ako ang ligaya mo? Ikaw din naman ang ligaya ko eh, kapag kinain na kita. At sa isang kagat, piraso ng laman sa leeg ng congressman ang nilapa niya. Sumirit ang dugo at pumuno sa kumot. Wala pang ilang minuto, nangingisay na bangkay na lang ang politiko. Ganito kami magpasalamat sa aming mga kakampi sa politika. Kinakain namin ang mga kalaban nila. Sarap na sarap pa ang ginang habang nagpupunas ng dugo sa labi. Nang makita yun ni Atan mula sa siwang ng pinto, nanindig ang balahibo niya. Napaatras siya. Halos mabangga ang housekeeping cart sa hallway. Agad siyang bumaba ng hotel. Nanginginig pa rin ang mga kamay sa manibela. Kinabukasan, inutusan si Atan na ihatid ang magkapatid na sina Trina at Isa sa isang high-end mall sa Makati. Habang namimili ang dalawa, napansin niyang hindi sila tulad ng ibang dalagang sosyal. Oo, mahilig sila sa mga branded bags at sapatos, pero tila may kakaibang ritual silang ginagawa matapos bilhin ng mga yon. Pagbalik nila sa sasakyan, nagbukas si Isa ng paper bag at inilabas ang isang mamahaling Hermes bag. Tignan mo, ate,
Ang ganda, di ba? Pero hindi pa kompleto eh. Kinuha niya ang isang maliit na lagayan ng dugo at ibinuhos sa ibabaw ng bag. Dahan-dahang sinipsip ng material ang dugo at lalong kumintab ang kulay. Sabi ko na sa iyo eh, mas gumaganda ang bag at sapatos kapag pinapakain ng dugo ng tao. Nagulat si Atan. Ma'am, dugo po ba yun? Nagkatinginan ng magkapatid, sabay ngumiti. Oo, Atan. Gusto mo bang malaman kung kanino galing? Kanina lang, sa party. Ang pogi ng biktima. Nandiligaw pa nga sa akin yun eh. Ngayon, hindi na siya makakabalik sa pamilya niya. Itinapon ni Trina ang isang maliit na cellphone sa likod ng sasakyan. Nang suriin ni Atan, may dugo yun at may basag na screen. Tila pagmamay-ari ng biktima. Huwag mo na lang ipagsasabi ha. Pero kung gusto mo, sige lang, humandaan nga lang sa akin. Pahabol pa nitong sambit na tila nagbabanta. Muling bumalot ang kaba kay Atan, ngunit pilit niyang itinatago ang takot. Hindi na nakatiis si Atan. Nang sumunod na linggo, nagpunta siya sa presinto at isinalaysay ang lahat ng nakita niya. Mula kay Mr. Dexter na kumakain ng tao, kay Madam Berma na lumalapan ng mga politikong kalaban ng kaanib nila, hanggang sa mga dalaga na gumagamit ng dugo para sa kanilang bisyo. Tahimik ang mga pulis habang nakikinig. Ngunit nang matapos siya, biglang nag-iba ang kanilang anyo. Hoy binata, alam mo bang nilalagay mo sa peligro ang buhay mo? Galit na tinig ng hepe. Sinugod siya ng 2 pulis at agad siyang hinawakan sa mga braso. Sir, hindi ako nagsisinungaling. Marami silang pinapatay. Kailangan natin silang pigilan eh. Ngunit imbes na tulungan, bugbog ang inabot niya sa kamay ng mga pulis. Wala kang alam kung gaano kalakas ang kapit ng mga diskaya. Hindi sila basta-bastang tao. Nakahandusay at duguan si Atan nang ilabas siya sa selda. Wala siyang pag-asa hanggang sa may dumating na convoy ng City Hall. Lumapit si Mayor Vico, nakasuot ng simpleng polo, ngunit ang tingin ng lahat ay may respeto at takot. Nang makita niya si Atan, agad niyang pinatayo ang binata at pinagalitan ng hepe. Bakit niyo naman binugbog ang testigo? Hindi nakapagsalita ang hepe. Sa isang utos ng mayor, agad na sinibak sa pwesto ang mga pulis na sangkot. Nang makausap niya si Atan sa kanyang opisina, nakinig siya sa lahat ng kwento nito. Matagal ko nang gustong pabagsakin ng mga diskaya. Alam kong totoo ang sinasabi mo, Atan. Pero hindi tayo uubra kung basta armas lang ang gagamitin natin. Lumapit siya sa isang maliit na baul at binuksan yun. Naroon ang mga sinaunang anting-anting, mga kwintas, bato, at dahon na may ukit. May lihim din ako. Isa akong antingero. At alam ko ang tamang paraan para lumaban sa mga halimaw na yon. Ngunit kailangan ko ng katuwang. Kaya kita pinatawag ngayon, Atan. Ang tanong, sasama ka ba? Nagulat si Atan, ngunit naalala niya ang lahat ng kasamaan ng pamilya Diskaya. Tumango siya ng buong tapang. Kung ito lang ang paraan para tapusin sila, handa akong lumaban. Ibinigay ni Mayor Vico ang isang batong galing Banahaw na nakatali sa pulang sinulid. Nang isuot yun ni Atan, biglang gumaan ang kanyang katawan. Tila ba may dumaloy na kakaibang lakas sa kanyang dugo. Kinabukasan, maaga pa lang ay ipinatawag na ni Mayor Vico si Atan sa isang lumang bodega sa tabi ng Ilog Pasig. Payak ang itsura ng lugar sa labas, pero pagpasok nila ay nagulat si Atan. Puno ng mga sinaunang gamit, sibat na may ukit, espada na may gintong hawakan, at mga balumbon ng orasyon. Mayor, parang museo to ah.
Ngumiti si Mayor Vico, ngunit seryoso ang tono ng boses. Hindi ito museo, Atan. Ito ang taguan ng mga sandatang ipinasa pa ng mga naunang antingero. Ang mga Diskaya, matagal na silang halimaw, pero hindi sila matatapos ng bala o kutsilyo. Dugo at dasal ang panlaban sa kanila. Kinuha ng mayor ang isang itak na makintab at kulay pilak. Iniabot niya yon kay Atan. Ito ang itak na tinunaw gamit ang tingga at hinaluan ng abo ng punong sagrado sa banahaw. Hawakan mo. Pagkapit ni Atan sa sandata, bigla siyang nakaramdam ng init sa palad. Para bang may dumadaloy na kuryente sa kanyang ugat. Napangiwi siya, ngunit hindi niya binitawan. Ang bigat. Ang bigat ng enerhiya. Subukan mong ikampay. Ginawa ni Atan ang sinabi ni Mayor, at sa bawat hagod ng itak ay nagiiwan yun ng makintab na bakas ng liwanag sa hangin. Ngayon, magsisimula na ang iyong pagsasanay. Kailangan mong matutunan hindi lang ang lakas ng armas, kundi ang tibay ng loob. Dahil kapag humarap ka sa mga Diskaya, hindi lang katawan ang pupunitin nila sa'yo, pati kaluluwa. Pag-uwi ni Atan sa inuupahang maliit na silid sa Pasig, halos hindi siya makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang itsura ng pamilya Diskaya, ang halakhak ni Mr. Dexter habang pumapatay, ang pagngisi ni Madam Berma habang lumalapa ng tao, at ang mga mata ng magkapatid na dalaga na puno ng kasamaan. Bigla, isang malakas na hampas ng hangin ang pumasok sa kanyang kwarto. Kahit sarado ang bintana, napatayo siya at hinawakan ng itak na ibinigay ng mayor. Sa liwanag ng buwan, may lumitaw na anyo ng isang matandang lalaki na tila gawa sa usok. Atan Villanueva, ikaw ang napili. Ang dugong dumadaloy sa iyo ay magiging sandata laban sa mga nilalang na kumakain ng kapwa. Sino ka? Anong kailangan mo? Ako ang isa sa mga ninuno ng mga antingero. Bantayan mo ang iyong tapang. Dahil kapag ikaw ay nag-alinlangan, kakainin ka ng dilim. Pagkasabi nito, naglaho ang anino. Nanginginig ang katawan ni Atan, pero naramdaman niyang mas lalong lumakas ang tibok ng kanyang puso, para bang sinisindihan ng kakaibang apoy. Kinabukasan, tinawag siya ni Mayor Vico. Atan, may magandang pagkakataon. May isa sa mga tauhan ng Diskaya na nagtatago ng mga bangkay sa isang lumang warehouse sa Mandaluyong. Huwag kang papasok ng mag-isa. Hintayin mo ako sa lugar. Ngunit dala ng init ng ulo at panggigigil na unang pumunta si Atan. Pagdating niya sa warehouse, naamoy agad niya ang bulok na singaw ng dugo at laman. Binuksan niya ang pinto at bumungad ang mga drum na puno ng natutuyong dugo. Bigla, isang lalaking matangkad at kalbo ang lumabas mula sa dilim. Ang mga mata nito'y pula at ang mga kuko ay mahahaba. Isa yon sa mga tauhan ng pamilya Diskaya. Bagong mukha ka. Amoy na amoy ko ang dugo mo. Hoy bata, malinis ka at mukhang masarap. Itinaas ni Atan ang kanyang itak. Nanginginig ang kamay niya, pero hindi siya umatras. Hindi na madaragdagan pa ang mga pinatay ninyo. Sumugod ang halimaw. Mabilis at mabangis. Nakaiwas si Atan at naihampas ang itak sa braso nito. Agad yun naputol at nagliyab ang sugat na parang sinusunog ng apoy. Anong klaseng armas yan? Hindi mo ba nakikita? Itak! Bobo! Isang malakas na hampas pa at tumilapon ang ulo ng tauhan. Natilamsikan ng dugo ang pader, ngunit imbis na malagkit, tila naglaho yun sa hangin na parang abo. Hingal na hingal si Atan
Sa kanyang unang laban, napatay niya ang isang halimaw. Ngunit bago pa siya makapagpahinga, may narinig siyang mga yapak sa gilid. At mula sa dilim, lumabas ang dalawang pamilyar na figura. Ang magkapatid na sina Trina at Isa Diskaya. Parehong naangiti, parehong gutom ang mga mata. Hindi ko akalain na kaya mong pumatay ng isa sa amin. Pero Atan, mas masarap kapag ikaw ang kakainin namin. Dahan-dahan silang lumalapit at naramdaman ni Atan ang totoong simula ng kanyang laban. Humigpit ang hawak ni Atan sa itak na galing banahaw. Humahalo ang kaba at galit sa kanyang dibdib. Sa harap niya, dahan-dahang lumalapit si Trina at Isa. Nakasuot ng itim na bestida na tila bagawa sa balat ng hayop. Ang kanilang mga matay kumikislap na parang pula at berde, salita ng liwanag. Alam mo bang wala pang mortal na nagtatagal sa harap namin? Atan, sayang ka. Kung hindi lang ako gutom, baka pinakasalan pa kita eh. Kumalakhak silang magkapatid at kasabay noon ay nagsimula ang pagbabago ng kanilang katawan. Si Trina, unti-unting kumapalang balahibo sa braso at leeg. Ang kanyang mga uko ay humabat tumalim na parang mga patalim. Ang mukha niya ay naging parang lobo. Mahaba ang ngipin at nanginginig ang panga sa gutom. Si Isa naman ay nagpakita ng ibang anyo. Naglabasan ng mga pakpak na parang paniki at ang kanyang balat ay naging kulay abo. Ang kanyang mga ngipin ay matutulis at ang dilay mahaba na parang nakalaylay na lubid. Mga aswang kayo. Hindi ko kayo mapapatawad. Aswang? Hindi Masigit pa kami roon. Kami ang bagong lahi. Mga nilalang na hindi kailanman matitinag. Mabilis ang naging unang galaw. Si Trina ay sumugod na parang bala. Ang kanyang mga kukoy halos tumama sa leeg ni Atan. Muntik na siyang mapuruhan. Ngunit naisalag niya ang itak at nagliyab ang kanilang naging banggaan. Hindi ka makakatakas, Atan. Sa bawat galaw mo, nandito ako sa taas, nagmamasid. Gamit ang kanyang pakpak, bumaba si Isa at sinubukang dukutin si Atan. Agad siyang yumuko at umikot, sabay hampas ng itak pataas. Tumama ito sa pakpak ni Isa at nagsimula itong masunog na parang papel. Ano to? Paano? Mag-ingat ka, Isa. Ang hawak niya hindi ordinaryong sandata. Nagpatuloy ang laban. Si Atan, bagamat baguhan, ay ginabayan ng kakaibang lakas ng anting-anting na bigay ni Mayor. Ramdam niya na mas mabilis ang kanyang reflexes, mas matalas ang kanyang paningin, ngunit dama rin niya ang bigat ng pagod sa bawat galaw niya. Hindi ko sila kayang sabayan ng matagal. Kailangan kong makaisip ng paraan. Biglang sumugod ulit si Trina. Kasabay ni Isa na muling bumaba mula sa ere. Dalawang halimaw laban sa isang mortal. Nagtagpo ang kanilang puwersa. Itinaas ni Atan ang itak. Hinarap si Trina at sa isang iglap ay nakatama siya sa balikat nito. Sumirit ang dugo at agad yung nagliyab. Putin na ka! Atan! Pero bago pa siya makalapit muli, biglang bumagsak si Isa sa likod ni Atan at tinangkang kagati ng kanyang leeg. Agad na inipit ni Atan ang dila nito gamit ang kanyang siko at isinaksak ang hawak na itak sa tiyan ng dalaga. Hindi pwede! Ngunit bago pa tuluyang masugatan, mabilis na inagaw ni Trina ang kapatid at itinapon si Atan palayo. Tumilapon siya sa dingding ng warehouse at halos mawala ng malay. Si Trina ay nakahawak sa sugatang kapatid. Nanginginig ang boses dahil sa matinding galit. Hindi ka namin papatayin ngayon. Mas masarap kung hahayaan ka naming maghintay. Kapag dumating ang gabi ng maghahandog, ikaw mismo ang magiging alay sa ritual ng aming ama. Maghanda ka, Atan. Hindi pa ito ang wakas. Sa isang iglap, naglaho ang magkapatid sa dilim. Iniwan si Atan na sugatan.
duguan, at halos mawala ng ulirat. Ngunit bago tuluyang mawala ng malay, narinig niya ang tinig ng isang pamilyar na tao. "Atan, huwag kang susuko. Narito na ako." "Mayor, dumating sila. Hindi ko kayang mag-isa." Halos pagod na tugon ni Atan dahil sa matinding pagkahapo. Niyakap siya ng kadiliman ng kawalan ng malay, habang sa paligid ay maririnig ang yabag ng mga bagong dating, mga antingero na kakampi ng mayor. Sa huli ay nahuli at napatay ng mga yon ng magkapatid, ang mga dalagang anak ng Diskaya. Nagmulat ng mata si Atan, mabigat ang kanyang katawan, ngunit ramdam niya ang banayad na init na bumabalot sa kanya. Nang mapansin niyang wala na siya sa warehouse, nagpalingalinga siya. Nasa isang lumang bahay siya na yari sa kahoy at bato, parang kumbento sa gitna ng gubat. Sa paligid, may mga ilawan na gawa sa langis at amoy ng kamangyan at insenso ang bumabalot sa hangin. Si Mayor Vico ay nakaupo sa tabi, nakatitig sa kanya. "Gising ka na pala, Atan. Mabuti at nakayanan mo." Mayor, muntik na nila akong patayin. Ang mga anak ni Mr. Dexter, halimaw sila. Kung wala ka, hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Natural lang ang manghina. Pero tandaan mo, Atan, sa gabing yun, pinatunayan mong may dugo ka ng isang mandirigma. Iyon ang unang hakbang. Oo nga pala, yung magkapatid na dalaga na nakalaban mo, napatay na sila ng mga kasamahan kong antingero. Mula sa dilim, lumabas ang tatlong matatandang lalaki at isang babae. Ang kanilang mga liig ay may nakasabit na anting-anting, at ang kanilang mga kamay ay puno ng ukit na tila tato, pero mukhang sinaunang sulat. Isa sa kanila, ang pinakamatanda, lumapit kay Atan. "Ako si Apo Luntian. Isa ako sa mga huling tagapangalaga ng mga orasyon ng Sierra Madre. Bata, alam mo ba kung bakit ka nakaligtas?" "Dahil sa itak? At sa anting-anting na bigay ni Mayor?" "Hindi. Dahil pinili ka ng dugo. Ang dugong nananalaytay sa'yo ay hindi ordinaryo." Nabigla si Atan. "Anong ibig niyong sabihin? Anak lang ako ng magsasaka sa Bicol eh." Tumikim ang isang babaeng antingera, si Aling Dalisay, na may hawak na abaniko na may ukit na mga bulaklak. "Hindi ka simpleng tao, Atan. Ang lahi ng iyong ina ay galing sa mga tagapangalaga, mga sinaunang mandirigmang may tungkuling puksain ng mga aswang. Ang iyong ama ay maaaring walang alam, pero ang dugo ng iyong ina ay malinaw na dumadaloy sa'yo." Napahawak si Atan sa kanyang dibdib. Parang biglang bumigat ang kanyang hininga. "Si nanay? Pero hindi niya kailanman binanggit yun." "Kaya kita napili. Hindi aksidente ang pagkakapasok mo sa pamilya Diskaya. Tadhana ito, Atan." Umupo si Apo Luntian at nagsimulang magpaliwanag. "Noong panahon pa ng Kastila, may isang pamilya ng mga albularyo sa Maynila. Sila ang mga Diskaya. Ngunit sa kasakiman nila sa kapangyarihan at kayamanan, pumasok sila sa kasunduan sa isang nilalang na galing sa ilalim ng lupa, isang demonyo na tinatawag na Lakan. Sa kapalit na yaman at impluwensya, nangako sila na maghahandog ng dugo ng tao sa bawat proyekto at negosyo nila. Ang kanilang mga gusali, tulay at negosyo ay pinatatag ng mga buto at dugo ng mga biktima. Kaya sila umasenso." Kaya pala ginagamit nila ang dugo sa semento. Nakita ko mismo si Mr. Dexter." "Ang bawat henerasyon ng Diskaya ay mas nagiging halimaw kaysa sa nauna. Ang mga anak nila ngayon, sina Trina at Isa, ay hindi na tao.
Sila ay ganap na anak na ng dilim, kung kaya't pinatay na namin sila. Atan, hindi mo kakayanin mag-isa, kaya narito ang kapatiran ng mga antingero. Sama-sama tayong babangga sa Diskaya, pero kailangan natin ng plano. Sa susunod na buwan, magaganap ang kanilang pinakamalaking ritual, ang Pista ng Dugo. Dito, libo-libong inosente ang ihahandog. Pista ng Dugo? Diyos ko! Kaya ka namin tinuruan, Atan. Dahil sa gabing iyon, ikaw ang magiging susi. Ang dugo mo ang kayang bumasag ng sumpa ng Diskaya. Namilog ang mata ni Atan. Ano? Paano? Ngunit hindi pa man siya natatapos. Biglang lumabo ang ilaw ng mga lampara. Umihip ang malamig na hangin. At mula sa labas ay may dumagundong na boses. Atan, naririnig kita. Nakikita kita. Wala kang takas. Kinilabutan silang lahat. Alam nila kung kanino galing ang tinig. Kay Mr. Dexter mismo, ang halimaw na ama ng mga Diskaya. Sa gitna ng dilim ng gubat, sumalakay ang mga alagad ng Diskaya. Ang mga mata nila'y nagliliyab. Ang mga pangil ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Humahalo sa hangin ng amoy at dugo at laman na dati na nilang nilamon. Maghanda na kayo. Walang aatras. Nagtaas ng mga anting-anting ang mga kasamahan niya. Kumislap ang mga ito. Tila maliliit na bituin sa gitna ng kadiliman. Si Apo Luntian ay nagbitaw ng isang dasal at ang hangin ay biglang lumamig. Mga halimaw, dito kayo mawawasak. Nagunahan ng mga nilalang sa pagsalakay. Unang sumugod si Atan. Dala ang itak na kuminang na parang liwanag ng araw. Sa unang pag-igkas niya, natamaan ang isa sa mga alagad sa balikat at laking gulat niya nang magliyab ang sugat nito kasabay ng malakas na hiyaw. Gumagana! Ang itak na to, ginawa para talaga sa kanila, para puksain sila. Sunod-sunod ang kanyang mga atake. Bawat hampas, bawat sigaw ay nagiging sagot ng kanyang dugo sa panawagan ng tadhana. Samantala, nakipaglaban si Mayor Vico sa 3 halimaw na sabay-sabay na sumasalakay. Ang kanyang itak ay parang bagyo, hindi mapigilan, hampas dito, tagos doon, sabay dasal na naglalabas ng liwanag mula sa kanyang anting-anting. Hindi kayo magwawagi sa lupang to, sigaw pa ni Mayor Vico. Habang lumalaban, napansin ni Atan ang isa sa mga halimaw na may mas kakaibang anyo, mas malaki, mas mabangis, at tila hindi tinatabla ng karaniwang itak. Atan! Siya ang pinuno! Hindi mo ba siya natatandaan? Siya si Dexter Diskaya. Kinain niya na ang sarili niyang asawa. Kung kaya't ganyan na siya kalakas. At iba na rin ang itsura niya kumpara sa huli mo siyang nakita na nasa anyo ng isang aswang. Kung kaya mo siyang talunin, babagsak ang lahat ng kasama niya. Mag-iingat ka. Nanginginig ang kalamnan ni Atan, ngunit pinilit niyang lumapit. Sa bawat hakbang, tila naririnig niya ang tinig ng kanyang ina sa kanyang isipan. Huwag kang bibitiw, anak. Ang tunay na lakas ay nasa puso, hindi sa mga braso. Nagbanggaan ang kanilang mga sandata. Malakas, matindi, tila lumilindol sa bawat salpukan. Inilabas ng halimaw ang kanyang matutulis na kuko at sumugod kay Atan. Ngunit bago pa ito makadikit, itinapat ni Atan ang kanyang anting-anting at sumigaw ng buong lakas. Sa ngalan ng dugo ng aking ina at sa dangal ng mga pinaslang ninyo, dito na kayo matatapos. Kumikislap ang itak at sa huling igkas, napugutan ng ulo ang pinuno ng mga aswang. Si Dexter Diskaya na nasa anyo ng nakakatakot na aswang. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito
kasabay ng pagkatupok ng lahat ng halimaw na kasabay niyang sumalakay. Nang tuluyang humupa ang laban, bumagsak si Atan sa lupa. Humihingal. Nilapitan siya ni Mayor Vico at tinapik sa balikat. Ikaw nga, ang mandirigmang ipinanganak para sa huling digmaan, laban sa mga diskaya. Hindi talaga ako nagdududa sa'yo. Lumapit si Apo luntian at inilagay ang kanyang kamay sa dibdib ni Atan. Ngayon, Atan, wala ka ng takas. Ikaw na ang bagong tagapagdala ng aming lahi. Ikaw ang magiging liwanag sa madilim na mundong ito. Napaiyak si Atan, hindi sa takot, kundi sa pagtanggap ng kanyang tadhana. Sa kalangitan, unti-unting lumiwanag ang umaga. Ang unang sinag ng araw ay tumama sa kanyang muka at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kapayapaan.